Hindi ho ba yun ay sukatan ng apog ng kawalang-yaan? Yun yung taong yun yung lakas ng apog mong yun o yabang mong Tama. yun para magawa mo na ang isang bagay na mali naman at hindi mo nai-assess bilang tao man lang at bilang Pilipino na ang inuutos sa'yo ay hindi tama at hindi makatao at illegal. Meron kang tao sa taas mo na nag-e-empower sa'yo ng gawin ito. Sinong naniniwala sa sinasabi? Walang galang sa property ng iba. Si Torre na kahit binabasahan ng maayos ng isang lawyer, ay sinasabing, papasok ako kung gusto kong pumasok. Ano ang kailangan natin gawin? Kayo po, ano ang ginagawa na ninyo? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Miss Pam. Naglahad nga ng sama ng loob itong si Miss Pam mga kababayan sa nangyayaring kaguluhan sa lugar ng Davao. Paano ba naman kasi mga kababayan, napakagrabe at napakalala ng mga nangyayari ngayon, no? Na pinangungunahan pa nitong sina General Torre at PNP Marbil. Ako naman po na ngayon sumisigaw ang taong bayan at nakikiusap na bumaba na sa posisyon itong si BBM sapagkat hindi na natutugunan ng tama at maayos ang kanyang posisyon na nababaliwala ang mga kahilingan ng mga ordinaryong mamamayan. At isa na nga rito na ang hiling ng miyembro ng KOJC na magkaroon ng mapayapang pagtugis ngunit hindi nila maigawa yun at gumamit na nga ng dahas ang mga ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, grabe naman sa kakapalan ng mukha itong si Torre na hindi na mapakiusapan ng maayos ng abogado ng KOJC na talaga nga namang wala siya daw di umano pake at lulusubin niya ang nasabing compound sapagkat may utos di umano ito ng mga nasa itataas. Sino kaya ang may utos? At bakit gano'n na lamang kagusto na tugisin itong si Pastor Kibuloy? Ang daming problema na dapat solusyonan ng ating presidente. Na totoo ba ang bali-balita na kaya gusto tugisin itong si Pastor Kibuloy para pamalit bayad sa mga utang ng Administrasyong Marcos sa mga kano? Dahil gusto rin nila na maipatumba at makuha ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, and even to the point of them encouraging everyone or actually informing the public that they're gonna march sa Malacanang para nga hilingin ang pagbaba or pag-resign ng isang President Bongbong Marcos. No? Sandali lang ha. Ano ang take ninyo sa mga ito? Is People Power 3 actually the answer? Before we actually look for an answer, we also need to ask ourselves the right question kung despite all these things happening now and us encouraging each other, let's say kami narito with our faces out in the public, with our voices so strong sa mga panawagan namin ng hindi pagsang-ayon sa mga polisiya, hindi pagsang-ayon sa mga maling pamamalakad ng gobyerno, hindi pagsang-ayon sa mga katotohanan na ang mga bilihin ay napakataas, ang seguridad is at stake, ang kalsada ay hindi na sa atin muli, ang krimen ay laganap, ang korupsyon ay napakatalamak. Meron kaming somehow ginagawa para mag-contribute sa awareness. Pero kayo na, iba dyan, ang sagot lagi ano ba ang ginagawa ni Duterte? Nasaan na si Sara? Ano na Digong? Are the Dutertes really the answer to solve everything? Nasa sa atin pa rin yun mga kababayan. Kung hindi tayo lalabas sa kalsada, walang mangyayari. Kaya sana'y mag-isip-isip kung ano ang makakabuti sa atin. I think sila lang yung magiging figurehead para later on, ibalik tayo sa ayos. But then, yung sagot, I don't think sila lang. Dapat din siguro tayo. Ikaw, tatanungin kita.
Kailan ka magagalit sa mga nangyayaring ito? Correct. Kailan mo sasabihin or gagamitin ang iyong plataforma or ipapahiram ang iyong boses para sabihin sa mga kamag-anak mo na ito talaga ang nangyayari? Kailan ka magagalit dyan sa ginagawa ni Tore? Si Tore na Mulat na ang taong bayan sa katotohanan, Miss Pam. At itong mga trolls o bayaran, iilan na lamang ang mga yan. Kaya gumagawa na ng hakbang ang mga bangag na administrasyon na mapaset yung charter change o term extension nila. Dahil alam nila na sa susunod na eleksyon na kapag ang Duterte ang tumakbo, wala na. Talo na agad sila. Maibabasura ng kanilang mga pangalan. Pero ngayon pa lang nag-iinit na ang mga mata ng taong bayan sa mga kabulustagan na ginagawa ng gobyerno. wala ng puso. Si Tore na wala ng batas. Si Tore na walang galang sa property ng iba. Si Tore na kahit binabasahan ng maayos ng isang lawyer, ay sinasabing, papasok ako kung gusto kong pumasok. Ano ang kailangan natin gawin? Ano? Kayo po, ano ang ginagawa na ninyo? Wala sa katinuan, walang puso si Tore. Dahil ang lakas ng loob niya, hindi lang nanggagaling sa kanya. He is being empowered by someone else more powerful than him. Someone else more above him. Kasi ang taong matino, hindi gagawin yung ginagawa niya. Merong tumutulak sa kanya na gumawa kung ano yung ginagawa niya. Sa mga kaibigan natin sa KOJC, SMNI, kami po sa ngalan ng Third Core Studio ay nakikiramay at buong puso po namin ipinahahatid sa inyo ang pakikiisa namin sa inyong mga adhikain at pakikipaglaban. Na wala man kami dyan physically, we are lending you our support through powerful voices like what we do by, sharing to the public kung ano talaga ang nangyayari. Nag-try kami pumunta sa public. Na-miss ko yun. Mukhang maganda yun. One moment, guys, ha. I said, gusto ko short lang to para iba yung pakiramdam. Iba yung bigat. So, iba yung bigat ng pakiramdam, iba yung lungkot, iba yung lalim na kailangan mong pag-isipan. Ano pa ba ang kulang? Saan tayo nagkamali? Saan tayo dadalhin? Ano ang mga susunod na hakbang? So, we had our friends gather last night sa EDSA Shrine na nakakordon ang shrine, bawal nang pumasok. Tayo ay pinagsabihan na mismong mga pari na ang hindi umaayon sa kanilang pag-gather doon every Friday. And I believe last week when they were met by the priest, ang sabi, tama ko, I hope si Sir JM can correct me if I'm wrong. I think sila yung minute na ang sabi is itigil na, tama na ito because ano ba daw ang magagawa, pati naman din di umano ang mga Duterte ay sinasabing what's the term, bangag din. I think that was the term used also, no? Bakit? Bangag din naman sila ganyan, na. So, referring to the former first family. So, how true that is, we have to confirm kay Sir JM kung totoong ganon. But, one thing is for sure, I don't think we have the support of the church, no? Sa mga nangyayaring ito. Dahil, unang-una silang nananahimik. At, una mo rin naman nakaringgan ng hindi maganda sa kanyang pananalita ang isang figurehead ng simbahan. On the Catholic side though, si Father Sok, when he did his part, when he said or mocking former Mayor Banban Alice Guo, yung tungkol sa incheck, no? And here they are disrespecting another religious group, KOJC, only because of the need to prove something na Pastor Apollo Kibuloy is a criminal, no? Disrespecting the congregation at yung properties nila na sinasabi na kahit ayaw nyo, wala kayong magagawa, papasok kami. So, yan ang katauhan ng isang Tore, no?
na hindi mo gusto or mas pipiliin mong hindi galangin sa mga panahong ito dahil sa 5 na nga napaulat na nasawi sa ginawang paglusob nitong senatore eh. Grabe naman talaga. tigas ng puso na pinakita niya. At nung lumabas na sila pagkatapos ng kanilang inspection, wala rin naman silang nahinuha. Lumabas na sila, they did another formation. And then, ang sabi niya, palabasin kung gusto ang mga sinong lumabas, pero wala nang papasok. Kung meron mang pumasok, hihingi na ng permiso sa kanya. Hindi ho ba yun ay sukatan ng apog ng kawalangyaan? Yun yung taong, yun yung lakas ng apog mong yun, or yabang mong Tama. yun, para magawa mo na ang isang bagay na mali naman. Sigurado ang taong bayan, Miss Pam, na kaya ganyan katapang yung si Tore, eh dahil baka nasa likod ng utos na yan, eh ang mga nasa itataas. Hindi pwedeng walang nakasuporta dyan, panigurado eh, mayroon talaga. Kapal ng mukha eh. At hindi mo na-i-assess bilang tao man lang at bilang Pilipino na ang inuutos sa'yo ay hindi tama at hindi makatao at illegal. Meron kang tao sa taas mo na nag-e-empower sa'yo ang gawin ito. Sinong naniniwala sa sinasabi ko? Sabi ni Vergonia 16, magde-declare ng martial law sa Davao si BBM, then unti-unti na hanggang buong Pilipinas. Obvious ba? Kaya yung KOJC issue na yan ayaw nyo pa bang kumilos? Ito, sige, tanongin din kita, Vergonia 16. Ikaw po, kayo po, ano na rin po ang nagawa ninyo? Maliban sa yan, sa pag-hype ng mga nangyayari, ano na po ang naging contribution ninyo sa mga bagay-bagay na ito? Sabi ni Nina, Carnesil, kasing kapal ng hollow blocks ang pagmumukha. Nino po ni Tore. Oo. Kung sanang Galatore, ang taas ng kanyang pangarap para sa bansang ito, no? Mas pipiliin nating puriin siya at tularan. And we look up to him as a potential leader for this country. Kaya lang hindi eh. Binigyan siya ng pangalawang tsansa na ma-prove ang kanyang leadership as a uniform personnel, no? Pero hindi niya ginagawa. Mas nagpasakop ito sa kapangyarihan na nasa ibabaw niya. In the hopes probably na yung kapangyarihang yun mapapasa kanya. Hindi rin eh. Anong kapalit ng lahat ng ito? Sige, kapag nawasak mo na ang property ng KOJC, napatunayan mo na sa mga Dabawenyo na bastos kang tao or halimaw ka, yung hindi ka tao pero halimaw ka, what would that benefit you as a person and probably as a father to your kids, as a husband to a wife, and as a son to your parents? Pagkatapos ng lahat ng ito? Maaring itong tanong na rin natin kay BBM. Maaring ang ama mo ngayon, kung pwedeng bumangon sa kinalilibingan niya, baka bumangon na yun para pagsabihan ka. Dahil sinasabi ng marami, hindi humantong sa ganito ang tatay mo. Correct. Pero ikaw, maaga pa lang, 2 years in your being a president, you only showed us that you were such a big mistake that we did. Wala, Miss Pam. Madaming nabudol, lalo na sa mga pangako nitong si Kuting. Mantakin nyo yun, 2 taon pa lamang, pero ganyan na ang nangyayari sa loob ng gobyerno. Wala talagang magandang bukas ang mga ordinaryong mamamayan. Mali ka namin. Ginagawa namin ang lahat ng kaya namin gawin para maitama namin ang mali naming pagsuporta sa inyo. Sa inyo, 10 ng iyong pamilya. Yung akala naming pagkakataon mo na para maitama ang lahat, mapabango muli ang iyong pangalan. Kaya lang, yes, tama. Ang sabi ni Lady Lee, you don't think you're wrong. In your eyes, you're always right. Because now the devil resides in you. Wala ka nang nakikitang tama. It's lawless. Kagaya ng sinasabi ko, it's lawless. You don't respect the law anymore. You don't respect the right of the people. To the point na you're too blinded that you don't see anymore that you make mistakes. You feel you're God and you're acting like you're God.
Sabi ni Miss Virgonia, nasa ibang bansa na ako. Noong 1986, nasa Mendiola ako sa La Consolacion College. Nagbi-vigil kami with the nuns. I was graduating in college at that time. Yan ang nagawa ko, madam. Yeah, okay. Thank you very much na may nagawa kang ganyan. But what do we do now? Wala na tayo sa panahon na yun. Ano tayo ngayon? Kailan tayo magagalit? Kayo, ma'am, 10 ng iyong pamilya, lahat ba sila alam ang mga balita na nangyayari? Tulungan nyo kami, ma'am. Kung ikaw mas ligtas dyan, tulungan mo kami. Ano ang maitutulong mo? As simple as share the real news. Share the real issues. Para magkaroon ng awareness. Dahil hindi natin kakampi ang media. Hindi natin kakampi ang batas. Hindi rin natin sa mga panahon na to kakampi ang kung sino mang inupo natin. Panghinayang, I regret the fact that I was part of, of the team and the efforts that made this president. Ang hindi ko lang pinagsisihan kung sino yung mga nandyan pa ngayon na naging kaibigan ko na. Magdasal tayo, guys. Tama yan, magdasal tayo. Mapapanagot yung si Tori. Unti-unti. Jennifer Diputado, I feel so sad and very helpless. Lahat tayo. Hindi ko nga alam kung ano sasabihin ko ngayon. I'm not even prepared kung ano yung gusto kong ilabas sa inyo, kung ano ang gusto kong sabihin. Ang sabi ko lang kay Marlon, magla-live ako. And when I set it up, sabi ko, anong sasabihin ko? Anong sasabihin ko? Hindi ko kaya kung ano yung ginagawa nila PH or nila Joey na, alam mo yun na may visuals and things. Although I believe kaya ko, pero alam mo yun, yung ngayon sa sobrang panghihina ng loob mo, hindi mo na lang din gustong bigyan ng effort dahil yung Naintindihan kita, Miss parang Pam. bigla ako nawalan ng tapang Correct. dahil sa mga nangyayari. Although maraming good news pa rin dyan, nakalaya na si Spox Harry Roque, pinalabas na siya. He's remained very healthy. The only one moment he missed for 24 hours is that I believe na-miss niya yung birthday ng wife niya, it was the other day. But we're very grateful na okay ka, Spox Harry Roque, at kasama mo sa paninindigan mo ay ang, maraming tao na sumalubong din naman sa'yo dyan sa shrine kagabi. Maraming salamat sa SDS New York because yung pong donation nila sa tabang ng maisog when we had Karina PH, meron pong mga kakaunting sukli pa doon. At yung sukling yon, SDS New York, thank you so much for allowing us to send food dun sa mga vloggers kagabi. Nagpadala po tayo ng burgers para po pampalipas din sa gutom na maaari nilang ma-experience kahapon nga. Dahil I believe yung ibang mga hapon pa lang nandun na nagbabantay, nagmo-monitor, nag-update sa atin, ha? Yeah, and on top of other things, we have Mayor Magalong of Baguio, na nagsalita na rin na ito, ang sabi niya, ay maganda yung sinabi niya eh. Kung hindi kayo may inspire sa sinabi niya to, ewan ko na lang. Ang sabi niya, we are at a crossroad. Silence should no longer be an option. Complacency is a betrayal of our sense of nationalism. It's about time that good men and women have to speak up, speak out, and act. Silence is not neutrality. It is complicity and tolerance. Yeah. Sa mga nandyan na nakaupong opisyal ng gobyernong ito, masaya ba kayo na sinasabi niyo, oo, nakamit ko ang pinakamataas na rurok ng karera ko. Kung hindi ka man maging presidente, naging sekretary ka, naging cabinet secretary ka, naging undersecretary ka ng isang ahensya, naging assistant secretary ka, director ka, or naging na-appoint ka bilang official, Pero, is there pride in you at sa mga puso ninyo na ibabalik nyo later on sa mga anak ninyo at kaapu-apuhan ninyo? Lalo na yung iba dyan, mga bagong magulang, kilala ko kayo. Will you later, after all these things, or years ahead after this, babalikan mo ba yung anak mo, sasabihin mo, anak, alam mo bang naglingkod ako sa bansang to? Under nga lang ng administrasyon ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. na anak ng diktador noong mga nakaraan na dekada,
na ang Pangulong yun ay nag-declare ng martial law. Ako ngayon, cabinet secretary niya or undersecretary niya. Ganon din pala yung si junior, kagaya ng senior. Diktador din to,